Yun, hi. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga magtitik ngayong September, yan, may pa-gen drills tayo kahit 10 items, mabilisan lang yung iba. Hindi ko mararasyo yung iba mararasyo natin. Yun. Isa po ako sa pinalad na nakapasa ngayong March 23, 2025. Yan. Simulan na natin. Cora is an average student in class, not exceptionally bright but well adjusted with her classmates and teachers because she has exceptional blank intelligence. Bilisan natin konti. Tsaka nga pala paalala ko kasi andyan mabilis lang po talaga. Isa't kalahating oras lang. Lipat ko kaya rito ito. Yan siguro, mas maganda yan. Isa't kalahating oras lang dyan yan. So tanggalin natin kagad si academic, si practical. Tira natin si values at emotional. Pero kung babasahin natin, well adjusted siya sa kanyang mga kaklase. Sagot natin dito, emotional. Yun po yung tamang sagot, emotional. In the late 19th century, a group of Filipino expatriates organized the reforms and national consciousness campaign known as the Blank Movement. So yan ay propaganda movement. Bumarang ang ilaw. Ito madalas lumalabas to pagka may review center kayo. May review center po ako. Pero maganda rin po manood kina Sir Melvin sa mga online. Yan. Rizal fought for freedom in a silent but powerful way, expressing his fervent wish for the Philippines in his novels, poems, essay, and feature articles. Sagot dyan, the pen is mightier than the sword. Number 4. The right to demand the physical presence of the accused in the court is known as the writ of. Pagka the physical presence of the accused, yung mismong physical body mo dapat naka-presence, dapat naruroon sa court, yan ay habeas corpus. So tamang sagot dyan, habeas corpus. Ano pa yung mandamus? Yan yung is to command. Yung habeas data, yan yung information privacy. Yung writ of amparo, yan naman yung right to life, liberty, and security. Pero meron din dyan yung co-warranto o Q-warranto. Ang keyword doon ay credibility. So yan, nakalimutan ba tayo? Yan, number 5. The educated Filipinos who led the reform movement during the Spanish colonial regime were called blank. Baka nakita nyo na kagad yan tamang sagot. Huwag na kayong magdalawang isip o mag-overthink. Sinabing the educated Filipinos, ilustrado yan. Minsan may nakalagay pa, especially to Europe. Yun. Pagka sinabing Peninsulares, ang Peninsulares naman ay Spain ka, tiga Espanya ka, pinanganak ka sa Spain. Pagka Insulares, taga Espanya ka, pinanganak ka sa Pilipinas. Insulares yun. Ulit nga. Peninsulares, taga Spain ka, pinanganak ka sa Spain. Pagka Insulares, taga Spain ka, pinanganak ka sa Pilipinas. Pagka Ilustrado, yun yung mga educated, well, especially sa Europe. Indios, yan yung Filipinos natives. May mga kasampay, mga Mestizo, Sangley, yan, may Creoles. So, yan. Ang mga panipis sa mga salitang pagsumikapan, pagsumigawan at magdinugan ay mga halimbawa ng, so yun dyan ay drill sa atin, ito yung halo-halo, kumbaga parang final coaching. Hindi tayo naka-specific sa subject na isang subject na English, isang subject na math, isang subject na Filipino, Rizal, reading Philippine history, contemporary, yan, halo-halo to. So sagot dyan, pagsumikapan, ano ba ang root word ay pagsumikapan, ano ba yung salitang ugat ng pagsumikapan? Sikap. Salitang ugat ng pagsumigawan, sigaw. Salitang ugat ng magdinugaan, dugo. Hanap ka lang ng kahit isa. Sa pagsumikapan natin tayo, sikap. Nagkaroon ng pag. Alin yung pag? Unlapi. Pagka nagkaroon ng sikap, nagkaroon ng gitlapi. Nagkaroon ng an. Sikap, diba? Sikap, nagkaroon ng an.
hulapi. Kaya nadagdag sa kanyang panlapi ay pag, tsaka an. Yan ay laguan. No? Laguan. Pero ito, pag-usapan natin sa mabilisan lang. Pagka nasa unahan at hulihan, yan ay kabilaan. Pagka nasa gitna, gitlapi. Pagka nasa gitna yung panlapi, gitlapi. Nasa unahan yung panlapi, unlapi. Nasa hulihan, hulapi. Pagka sa tatlo, una, gitna, hulihan, yan ay laguan. Pagka magkabila, ayan, kabilaan. Unahan at hulihan. Yan. 7. Gorilla, orangutan, and chimpanzee have similar characteristic because they are classified. Science naman. So, aminado po ako, hindi lahat ay alam ko, di lahat ay yung magaling ako, di lahat yan. Pero, try kong ituro yung makakaya natin. Praise, primates, monkeys, predators. Huwag nyo isasagot dito ang monkeys. Porket nakita niyo yung gorilla. Ang tamang sagot dyan ay primates. So, pag-usapan nga pala natin yung taxonomy biology. Yan yung may mga mnemonics dyan eh. Kanya-kanya mnemonics yan eh. Pero, gamitin natin mnemonics ay dream kong pumasa cause our family gets sweldo. Sulat natin. Sige, kahit medyo magtagal, okay lang. Sulatan natin. Paano ba ito? Cellphone lang gamit ko eh. Yan. Dream. Kahit mali na spelling kung pumasa cause ano ba yan? Our family, yan yung mnemonics para sa mga di pa nakakalam. Get sweldo. May mga iba't ibang mnemonics dyan, pero yan na lang gamitin natin. Dream kong pumasa cause our family get sweldo. Ang ibig sabihin po niyan, ng dream kong pumasa cause our family sweldo, tubunan na muna natin to. Yung dream, kunin nyo lang bawat letra para di nyo makalimutan. Yung D, K, P, C, O, F, G, S. Pero para di nga makalimutan, nilagyan ng mga word. Dream kong pumasa cause our family gets sweldo. Yung dream, yung D, yan ay domain. Yung kong, edikay, kingdom yan. Yung P, pumasa, yan ay phylum. Sumunod, pumasa, cause. Ang cause ay class. Our, order. Kita pa ba? Kaya ba today? Yan. Naku po, napakagulo. Order. Cause, our, order. Family ay still family. Get, genus. Sweldo ay species. Yan. So, ano yung sasabihin nyo? Ano sasabihin ko? Alin sasabihin nyo? Dream kong pumasa cause our family gets sweldo. Ayan ay domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Tinatanong din yan sa board exam. Pagka sinabi, ano yung pinakamataas? Sagot nyo domain. Pero kung wala sa choices yung domain, hanapin nyo si kingdom. Pa-priority nyo lagi yung second, pangalawa lagi sa mataas, pa-priority nyo. If kung wala yung kingdom, phylum yung sagot nyo. Pero madalas, ang tinatanong lang dyan, yung highest. Alam ko natanong yan nung March eh. Lowest tayo tinanong. Na dun si species yung sasagot. Yun. Inano ko lang, dream kong pumasa ko sa our family gets sweldo. Pinakamababa, sweldo, S, species. Yun lang. Ganun lang. Pero di pa dyan nagtatapos. Meron niyang mga kapatid o yung kapartner. Ito, may kanta yan eh. Domain, Eukarya, Kingdom, Animalia.
Phylum Chordata, class Mammalia, order Primates, family Hominidae, genus Homo, species Sapien. O ito, pakita ko sa inyo yung picture. Diyan pa ba ako? Yan yung picture. Okay, kantayin nyo nga uli. Kantayin natin. Parang nawala ako. Sige. Domain Eukarya, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, class Mammalia, order Primates, family Hominidae, genus Homo, species Sapien. Yan. Kailangan kabisa yan ha. May mga mnemonics naman. Lalag. Sana ayos pa tong vlog na to. So yan, sagot dyan, primates ha. Ulit, dream kong pumasa cause our family gets sweldo. Yun yung domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Yan. Next, Rizal literary genius was manifested in various literary types such as elegy as exemplified in ang elegy. Yan yung Mi Ultimo Adios. Wag nyo sasagot, minsan binabago. Ang tinatanong Mi Ultimo Adios, ang pagpipilian elegy or sonnet. Piliin nyo yung elegy. Wag nyo pipiliin yung sonnet. Kasi ang sonnet ay yan ay 14 line. Pagka haiku, sige pag-usapan natin yung mga ganan. Haiku 575, ibig sabihin haiku 575, i-add nyo lang 575. 17, ilang line? 3 line. Haiku, tangka, may tangka pa. Ang tangka ay 575 din, dagdagan mo ng dalawang 7. 575, 77. Tanka, ilan? Hindi na ako nakataas sa mat. 5, 7, 14, 21, 31, yan. Tangka, 575, 77, 31. Ilang line? 5 line. Meron pa, tanaga, 4 na 7, 28. So, yan. Yung may primera inspiration, yun yung sinulat ni Rizal sa kanyang mother. First inspiration ni Rizal, mother Teodora Alonso. Sinulat niya nung 8 years old pa lang siya. La Juventud Pilipina, yun yung crowning glory niya. Kung di yan nagkakamali. Tama. La Juventud Pilipina. At dyan yung sinulat yung kabataan ng pag-asa ng bayan. Tama. 9. Teacher Jesse is often consulted by fellow teachers on matters that concern instruction because he has attained status. Status yan, mga B. Benigno Aquino valiantly stood against the oppressive martial law era in the Philippines by choosing to be imprisoned and eventually murdered rather than cooperate with the dictatorial regime. Aquino showed that he was non-violent. So, non-violent yan ha. What kind of Filipino trait is exemplified by bahala na? Ang bahala na ay contradictory. It's either negative or positive. Ang bahala na ay yung example ng ambivalent. So, nakaka-12 items sa pala tayo. Ilang minutes na ba? 14. Conviction is the ability to implement one's decision only when it is. Pagka ethics na pinag-uusapan, ang sagot dyan, factual. It's either factual or ano yan correct. Pero ang tamang sagot dyan, factual. 13. Saliksikin ng kalagayan ng mga puno sa kapaligiran ay pangungusap na pautos. Sige, hanggang 15. As West End is the theater district in England, so the theater district in the United States is Broadway. Broadway yan. Alam mo, nagre-review pa ako. Talagang halos lahat inaaral ko. Pero lumabas ng exam, halos mga nasa 20 items lang. Pero
Ay survive naman, mataas pa rin naman yung ratings kahit papaano. So yan. 15. Jose Rizal essay and Marcelo H. Del Pilar various writings were published in the propaganda newspaper. Ang prilocracia ay yung term na ginagamit kay Del Pilar bukod sa kanyang mga sagisag panulat. Ang sagisag panulat ni Marcelo H. Del Pilar, ang nakatatandaan ko yan ay ang Plaridel, Dolores, Marapat, Piping Dilat, Siling Labuyo, Pupdo kay Marcelo H. Del Pilar yan. Kay Jose Rizal, sige pag-usapan nga natin mga pen name. Kay Jose Rizal, pen name niya, tingnan ko kung maalala ko pa ha. Kabasa ko dati lahat yun eh. Pen name ni Jose Rizal, Di Masalang at Laong Laan. Pen name naman ni Antonio Luna, taga Ilog. Pen name ni Juan Luna, JB, Buwan. Yan. Pen name ni Emilio Jacinto, Di Masilaw at Pingkian. Ito baka malito kayo. Yung Di Masilaw kay Emilio Jacinto, Di Masalang kay Jose Rizal. Malinaw na yun. So yan. Pero sagot dito La Solidaridad. Yung La Independencia kay Antonio Luna. La Patria, nakakalimutan ko kanino. Parang kay Antonio Luna yung La Patria. Sige, clarify ko na lang. So yan. Mga pen names, si Bagong Bayan, si Andres Bonifacio. Yung Bini Paralitico, si Apolinario Mabini. Sino pa ba? Ang pinakamarami pen name nga dyan si Del Pilar. Yung Plaridel, Dolores, Manapat, Piping Dilat, Siling Labuyo, Pupdo. Si ano pa? Si ito, may kakaibang pen name. Si Madlang Awa ba yun? Madlang Away. Si ano yun? Si Pio Valenzuela. Yun. Sino pa mga naalala kong pen name? Ito si Valeriano Peña. Si Valeriano Peña, ang mnemonics ko kay Valeriano Peña, Daki Kuka, Damulag, Kinting, Kulirat, Kalampag. Yan. So, yun. Hanggang 15 items lang muna. Marami pa to. So, good luck sa mga magtitik ng September. So, hopefully, mas mapaganda pa tong review na to. Kahit libre, gagawin ko. And pagka may mga suggestion kayo, comment lang kayo. Maraming salamat.